try natin sagutin yung tanong ni sir, yung ano, kung anong dapat dalhin kung maplatan ka or masiraan. Teka lang, ang laki ng truck. Ayun. So ito, based na to sa experience natin tsaka sa mga nakita natin, sa akin na lagi kong dala, dapat meron ka palaging dalang pambomba. Dapat pala di tayo dito dumaan. Yung pambomba, yung port of, yung sa atin kasi charge. Teka lang, may kinakargahan eh. Init pa naman. Singit sana ako, kaso baka ano eh, yung kinakarga mahulog, lumagpas sa kabila, bagsakan pa tayo. Laki, nakakatakot. Okay, so dapat laging dala sa akin pambomba. Meron tayong pambomba, tsaka yung sealant na inflator na din. Or kung ano, mas gusto mo yung pinapasak, hindi pa kasi natin na-experience yun, kaya wala tayong input doon, hindi natin alam kung paano yun. Pero kasi yung pagka nabutas, yung tumusok, bubunutin mo, tapos medyo lalakihan mo, tapos papasak mo yung parang mitya, yun yung gagawin mo doon eh. Pero hindi pa natin nasubukan yun. Pero doon sa napanood ko kay Jao Moto, yung in-interview niya yung mekaniko ng Kawasaki, tinatanong niya tungkol doon. Sabi, kung malaki yung motor mo, dapat yung dipasak na lang. Kasi nga maano daw, tawag ito, mas malakas pag mas malaki yung motor. Pag tumakbo daw yun ng mga 120 pataas, yung sealant parang umiikot siya sa loob kasama eh, di ba? So magko-cause daw yun ng ano, may cause daw yun ng parang vibration or ano, imbalance pagka malakas masyado yung motor mo. Pero kung mabagal, kung nagka top speed lang yung 100 siguro, pwede yung sealant. So meaning, so ibig sabihin niya ron, yung smaller cc naka-sealant, pero pagka big bike nakapasak. So yun yung sinabi ng mekaniko, nakausap niya. Kasi sinabi rin ni Jao, hindi siya komportable sa sealant kasi ang alam niya, dapat daw yung pinapalitan, mini-maintain din. Saka siya lang sabi na pero wala tayong alam dun eh. Hindi natin alam kung tama nga yun. Pero may nagsabi sa atin sa kagrupo natin, si Sir Carl Cruz ba? Basta si Sir Carl, sabi niya yung cycle sealant hindi siya nakakasira ng pintura ng mags, kasi yun yung ibang issue ng sealant eh. Nasisira yung pintura ng mags pag matagal na. So yung cycle sealant nga daw hindi nakakasira. So ayun, sa ganito, kung naplatan ka, gumuli ka na rin ng ganito para mas madali. Para alam mo kung naplatan ka o hindi. Bumili ka na rin, sir, kasi maganda yan pang monitor. Kung alam mo, may nasagasaan ka nga, kagaya yung sinabi natin sa nakaraang vlog natin, pag may nasagasaan kang something, kahoy, hindi mo na siya naiwasan, nag-aalala ka, diba, kung may dama yung gulong mo. So kaysa uminto ka, ito makikita mo, i-monitor mo na lang kung nagbabawas. So makakatulong din yan kapag bumabiyahe ka, bumabagsak na yung tire pressure, makikita mo siya kagad dyan. Kagaya na nasira yung pito natin, di ba? Nauna ko siya nakita dyan bago ko naramdaman sa handling na
wala na tayong hangin sa gulong. So ayun, balik tayo sa ano, bili ka na niyan. Pag tingin mo na butasan ka, bumabagsak yung ano, PSI mo, wag mo munang isilan o pasakan, hanginan mo muna. Baka kaya naman hanginan lang muna hanggang sa makarating ka sa ano, sa vulcanizing, para hindi ka na muna maglagay ng sealant or magpasak. Pero kung mabilis siya bumawas, tinignan mo yung gulong, chinek mo, may nakikita ka nakatusok, wag mo siya tatanggalin kung sealant yung dala mo. I-sealant mo lang muna. Depende kung alanganin yung pagkakatusok, kailangan tanggalin mo na. Pero kung tingin mong okay lang, nandun muna siya, wag mo muna tanggalin yung ano, ibiyahe mo na muna hanggang sa vulcanizing. I-sealant mo na lang muna. Okay, tapos kung pasak naman, nakita mo yung butas, tanggalin mo yung yung tumusok. Tapos alam ko yung procedure, hindi ko pa sinasubukan yan pero alam ko kung saan yung natusok. Lalakyan mo ng konti, tapos lalagyan mo ng pandikit yung parang mitya, tapos ipapasok mo siya doon, tapos guguntingin mo. Pero alam ko ano lang yun, temporary lang yun pero yung iba okay daw kahit hindi na ipavulcanize pero ako yun sir, temporary lang gawin mo, pa vulcanize mo pa rin. Magkano lang naman vulcanize kaysa maabala ka sa kalsada pagkatanggal yun. Ayun, so depende yon sa pipiliin mo na dadalhin mo. Kung sealant, pwede rin. Kung pasak, pwede rin. Consider nyo yung sinabi ng mekaniko ni Jao Moto na pag malakas yung motor mo, sa atin naman kasi sealant na natin, kasi di rin naman tayo nagpapatakbo ng mga higit 120 ng dire-diretso, paminsan-minsan lang. So sa akin okay lang siguro yung sealant. Meron nakakabit sa ating sealant ngayon dahil ano, yung nakaraan na sumingaw, yung mahirap pala sa pasak pag hindi mo makita yung butas kung nasaan. So hindi mo alam kung saan mapapasakan. Yun lang yung mahirap doon. At least kung sealant, makakover niya yung mga hindi mo makita. Ayun, so yun yung take ko doon sa anong dadalhin kung ma-flat ka sa biyahe. So dapat handa ka, may sealant ka, may pampasak, at saka may pambomba. So doon naman siya nasiraan, yung tools, meron naman libreng tools si Domeng, diba? Pang simpleng troubleshooting, pwede mo magamit yun. Pero kung hindi tayo marunong mag-troubleshoot kagaya sa atin, bali wala yung tools, diba? Pero importante pa din yun, kasi nga kung may hinto sa'yo, may tutulong, so may tools siyang gagamitin. Nabanggit ko na to doon sa isang vlog natin na can't ride without mga ganun. So yun, tools. So kung may tutulong nga, meron siyang gagamitin na tools, or bago ka humingi ng rescue, ano mo muna, search mo muna, or magtanong ka sa grupo mo, baka may nakakaalam dun sa issue, i-guide ka, ma-resolve mo, di ba? So makakatipid ka ng oras tsaka ng gastos. Kung sakaling minor lang yung issue mo, ma-resolve mo gamit yung tools mo. Tsaka yung pangalawang point natin is cellphone, kasi hindi ka makakatanong sa grupo mo pag wala ka dalang cellphone. Kailangan yung cellphone kasi makakontak ka. Yun nga, kung hindi mo ma-resolve, makakontak ka ng rescue. Halimbawa mga kagrupo mo sa Dominar, ganun, traffic, init pa naman,
Tapos kung wala na talaga, makakatawag ka ng roadside assistance kung isasakay na, kagaya sa atin. Pero yung sa atin, wala tayong natawagan. Basta yung cellphone, sunod, kailangan meron kang spare na pera nadala. Kung papavulcanize ka, kailangan may pera, di ba? Or Gcash, kailangan may cellphone, di ba? So yun lang naman yung mga alam ko. Kasi wala rin tayo masyadong experience, hindi rin tayo masyadong marunong mag-ayos. Kaya nung nasiraan tayo, nag-message ako sa grupo, nagbigay sila ng input. Yun nga, since pito, wala tayong mahirap ayusin, tapos dapa na, kailangan, hindi mo na siya pwedeng paandarin, kailangan mo na talagang isakay. So buti na lang meron tayong nakitang uy, ano ba to, naipit tayo ng dalawang truck. Wag mong subukan. Bante, hindi tayo makikita niyan, masyado tayo malapit. Ayoko talaga nasingit sa ganyan ayun, ba't kaya sobrang traffic. Ayun, yun lang input natin: cellphone, tools, tsaka pera. Alam ko wala masyadong tulong. Yung mga ibang expert, padagdag naman sa comments para matulungan natin si sir. Kasi yun lang talaga yung alam natin Kaya mas maganda rin talaga yung makalikot ka para may konting alam. Kanina kagaya natin, hindi tayo masyado marunong Ayun, so yun lang yung mga points natin para kay sir. Sana kahit paano may na-pick up si sir. Kasi feeling ko parang wala rin, kasi yung mga sinabi natin, sigurado ko alam na rin ni sir yun Ayun, so yun. Ngayon, samahan nyo ako. Ayun Ride Safe Moto. Diyan tayo bumili ng helmet. Ang init. Friday. Bumabalik na yung traffic sa Friday Init, nakaitim pa naman tayong pantalon. Yung sa left side natin, nasusunog na yung pantalon ko. Nararamdaman ko na yung init. Lalo na siguro sa EDSA. Traffic nito. Okay. So doon lang traffic sa stoplight. Doon lang naiipon. Maluwag dito Sipol na naman. Ganda ng motor nun Ano yun? GSXR. Umum Ang ganda pa ng kulay, white red. Bagay Ang ganda ng pagkakakombinasyon niya ron. Tsaka black, ganda. Okay, mapalapit na tayo sa expressway. So hindi pa natin kailangang pagas. Okay, so yun na yung topic natin. Sa traffic, natapos na kagad. Wala pa tayo sa expressway, tapos na siya. So samahan nyo na lang ako. Baka may maisip pa tayong kailangan dalhin. Sige na, pasok mo na. Binubuli mo ako Porke maliit ako Hindi, nag-ano naman siya. Tuma timing lang siya. Oops, parang tatamaan siya ng bus. Okay, papasok tayo expressway. Kanina pa tayo umalis. Pero buti na lang, banda rito sa part na to, wala na, okay na. May ako rito, napansin ako sa motor ko, sa Kedomeng. Pag malakas yung hangin, may epekto siya sa handling. May input siya, may epekto siya sa input. Kasi yung windshield natin nakakonect sa diba? Sa fork. So pag inahangin siya, naapektuhan siya. Naapektuhan yung handling ang konti. So mas maganda yung yung mga windshield na sa katawan nakakabit. Yung parang kagaya ng
Nakikita ko yun sa mga sports bike eh. Diba yung katawan connect sa windshield, sa fairing, sa katawan. So wala epekto sa inputs niya yung hangin kasi yung windshield nakakabit sa fairings. So ngayon, pwede kaya gawin kay Doming yung ganun. Pero hindi, naked siya eh. Wala siyang fairings eh. Hindi ko alam, baka pwede. Kasi nga naman, pagka tinamaan ng hangin yung windshield mo, since nakakabit siya sa port, may epekto talaga siya. May nakamotor sa likod. Doming, ka-Doming din. Kulay blue, ganda. Naka ano siya tail tidy. Ang motor sa likod C1000 yata yun, or C400. C400 nilagyan niya ng box yung C400 niya. Okay, na EX naman sunod. Na EX yun ang karatula. Okay, na EX. Ayun yung panahon ngayon. Kaya bago umalis, ito ba, magbigay ako ng tip. Pagka ganito, minum kayo lagi ng tubig. Lagay sa akin, bago tayo umalis, minum tayo ng malamig na tubig, isang baso. Tapos bago pa yun, di sa bagay, lagi naman tayo nainom na ng tubig ngayon kasi sinama ko yun sa diet ko, 4 liters a day. Pero nakakatulong yun sa mga ganitong klaseng panahon, mainit. Ganda rito, ano to? Anong kotse yun? Toyota ba yun? 86 Xiongtong bus. Gusto ko pumasok kaso natatakot ako. Mamaya na lang pag medyo balawag. So ayan, balik tayo. Inom kayo lagi ng tubig lalo na pag ganito yung panahon. Tapos kung minsan nasa long ride kayo, ginawa ko to dati, sobrang init talaga. Inabutan kami ng tanghali nasa biyahe. Saan ba nagpunta nun? Sa Batangas yata kami nagpunta. Yung stopover, binuhusan ko na ng tubig yung ano ko eh, yung panloob ko. Binuhusan ko ng tubig, binasa ko siya para pag tinamaan ng hangin malamig. Kaysa ano, tapos saka yung jacket ko hindi, yung panloob lang yung binasa ko. Naya ko siyang basa, tapos sinuot ko yung jacket ko. So lalamig yung pakiramdam niya nun. Kasi sobrang init na talaga sa grabe, parang ano, hindi talaga kaya eh. Tapos ano pa, nung dumaan pa ng Tagaytay, ang traffic. So hindi ako pakali, sobrang init. Buti na lang napanood ko yun. Ako kanina napanood yun. Kay Doodle ko yata napanood yun eh. Siya nagsabi yata nun. Binasa ako yung sa akin. So okay, komportable. Tapos pag natuyo, next stopover, kung matuyo na, mainit pa rin, buhusan mo ulit. Pero sa akin isang beses ko lang binuhusan. So bonus tip yun. Pag gantong panahon, tubig lagi. Tapos yung riding gears nyo, piliin nyo yung ano, yung air cool, yung pumapasok, yung ano matawag dito, basta yung pumapasok yung hangin, ano matawag doon, air cool sa basketball yun eh, sa jersey air cool eh, ano matawag dito, yung fabric nya tawag dyan, basta yung pumapasok yung hangin, maganda yung ventilation. Huwag kayong mag-red kung meron kayong ano, yung walang pasukan ng hangin. May ganung mga riding jacket eh, yung mga leather, mga ganun, wag muna, lalo na sa panahon ngayon baka ma-heat stroke tayo. Hindi naman traffic, may marami lang sasakyan, saka medyo mabagal. O kaya din nakakano lang yung panahon kasi mainit talaga. So yung simpleng traffic dati, pag ngayon nangyari sa'yo, maano ka, nailang ka kasi nga ang init, hindi komportable. Hanggang ngayon, suot natin pantalon, yung pampasok natin kulay itim. So pag naaarawan siya, nag-absorb ng init. Ang init talaga. Parang napapaso na yung legs ko. Kasi pag na-dehydrate kayo sa biyahe, mag-LBM kayo, automatic eh. Okay, so yun na. Sa traffic tayo. Pero okay lang naman. Hindi pa rin naman tayo dehydrated. Uhaw lang ng konti.
So malapit na sa opisina. So thank you na matindi sa pagsama. Dito natin tapusin. Hanggang sa muli. W